Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Batiin niyo po inyong katabi na magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po sa ating worship service, Vesper Worship Service. Binabati nga po natin ang atin pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang anniversary. April 18, Alan and Annalisa Navarro, at April 20, Romelo and Cristina Insyong, Modesto and Merlita Bituin, at Hermes and Huling, Mexico. At ngayon naman po, meron po ba dito nabanggit na may wedding anniversary? Nasa kaya sila? Kaninang umaga, wala rin po sila. Mga nagse-celebrate na po. Happy birthday po sa mga sumusunod. April 14, Eunice Alem Latido at Rod de Maculangan. April 15, Darwin Altea, Matt Anthony Liego, nandito po siya. Barcelina Tanduyan. April 16, Delia Aguilera, Joy Himera, Cristal Lenares. Sa April 17 po, birthday po na ating pastor, si Pastor Arthur Antonio Aniceto Bituin, Feloy Tarazona at Aladin Ramirez. April 18, Zenaida Quinto, Dan Edward Baroja at Luisito Mitra. April 19, Marian Minerva, Kim Mitra at Limay Lucas. At sa April 20 po, happy birthday po kay Pastor Sam. Yan, lingon po kayo sa likod. Si Pastor Sam Baroja, birthday po niya sa April 20. JV Zamora and Aldrea Timotei Sarmiento. Yan. Si Elder Romy na lang po, hilingan po natin na ipag-pray si Pastor Sam, pati po si Kuya Matt. Yan. Awitan po natin sila ng happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! May God ever bless you. 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 Dakilang Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Pasasalamat sa Panginoon sa kaarawan ng aming pastor na si Pastor Sam at Pastor to be Matt. Lord, salamat Panginoon sa kanilang buhay na patuloy mong ginagamit para sa gawain ng pagdilingkod sa iyo. Alam namin Panginoon, may mga plano ka pa para sa kanila at loloobin mo na ang patuloy mong paggabay sa kanilang buhay, pag-iingat sa kanilang mga kalusugan at patuloy na pagbibigay sa kanila ng wisdom ay patuloy mong ipagkakaloob sa kanila upang sila ay maging patuloy na makapaglingkod sa iyo at maging bahagi ng napakarami at napakahanay na gawain ng iyong iglesia. Salamat sa kanilang buhay na patuloy mong ginagamit at loloobin mo na ang iyong banal na espiritu ang patuloy nakikilos sa kanila at patuloy magpapala hindi lang sa kanila kundi sa iglesia na itinatag mo dito at patuloy ding pagpapalain ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya, ng kanilang mga magulang, mga anak, Panginoon. Maraming salamat at ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Happy birthday po. Ngayon po, tayo pong lahat ay tatayo. Tayo po ay bumati sa bawat isa. Lapitan po natin ang bawat isa, lalo po ating mga birthday celebrants. Sige po, tayo po ay umikot. Yakapin po natin sila. Pwede po tayong bumati, bumalik, kumamay, bumeso sa bawat isa. Sige po, ikot po tayo para mabati po natin ang lahat.
sa atin pong patuloy na pagsamba, tayo pong lahat ay tumayo sa pag-awit po ng awit ng prosesyonal. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Mga gagalak kayo sa Panginoon o kayong mga matuwid. Pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nangagalak, ang lagi kong nadaramay hindi ako matitinag. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y nadarama na lubos na kagalakan. Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabi pong ito. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong banal na Espiritu na alam po namin, Panginoon, na siya naming kasama sa mga oras na ito. Ganun din po, pinapasalamatan din po namin yung anointing, Lord, na iyo pong pinagkaloob kay Pastor Sam at sa praise and worship, Panginoon, sa pamamagitan ng awit. Salamat po, Panginoon. At gayon din po, maraming salamat din po sa iyo pong assurance, Panginoon, na kayo po ang siyang patuloy na magbantay sa buo pong gabing ito, Panginoon, sa amin pong pananambahan na hindi po makakagawa si Satan, Panginoon, sa mga oras na ito. Patuloy ka po naming papurihan, Panginoon. Patuloy ka po naming aawitan, Panginoon, sapagkat napakadikila mo sa amin po mga buhay. Maraming salamat po sa iyo po namin ipanagkakaloob ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ulit po. Muli po, magandang gabi po sa inyo lahat. Buhay pa po kayo ba diyan? Ayan, batiin nyo nga po inyong mga katabi at sabihin mo, pagpalain ka ng Diyos. Ayan, pero bago po tayo umawit, lahat po muna tayo ay mag-a-adjust. Mag-a-adjust po tayo ng ating upuan. Lahat po ito, kahit po kayo nasa may bandang unahan na, mag-a-adjust po tayo pauna. Sige po, para po tayo ay sama-sama, hindi po magkakahiwalay. Para po tayong fill in the blanks na exam. Puro po space. Ano po? Sige po. Lapit po tayo dito sa may unahan. Sige
Sige po. Si ate, nasa likod pa po. May baby. Ayan. Kapag tayo po ay nasa church, gagawin po natin ang paraan na sa una po tayo po pwesto para una po may katabi tayo, pangalawa malapit po tayo talaga dun sa mga nagli-lead at pangatlo po para po hindi po tayo watak-watak. Pwede po ba yung asahan sa atin sa next best first service? Hindi na po tayo i-instruct at mag-i-instruct si pastor magsesenyas na punta rito sa unahan. Pwede po ba yun? Last na tanong. Amen. Ayan. Nasa pagsunod lang po. Okay, sa gabi nga po ito, tayo pong lahat ay aawit. Sino po dito ang may boses? Sino po dito ang may katawan? Ayan. Sino po dito ang nakakagalaw, hindi paralisado? Ayan. Ang mga paralisado lang po ang exempted sa pag-awit at sa paggalaw ng katawan sa pagpupuri sa Diyos. Ayan. Sabay-sabay nga po natin ipalakpak ating mga kamay. Ang title po ng kanta natin, Labis na Galak. Yan nga po ang i-express natin ngayong gabing ito. Sige po, tayo po lahat ay pumalakpak at umawit. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawit. So tayo po umawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Minsan pa mga labi. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Lahat po ng ating mga kamay, itataas. Aking kamay, itataas ka. Pangalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Ito po natin, napakasayang magpuri. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galang na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Sige po, tayo po'y patuloy na umawit at pumalakpak para sa Panginoon. Sa taglay. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaabaw. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galang na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Napakasaya. Napakasayang magbigay papuri. Uwitin po natin, labis na galak. Labis na galang na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Bumati ka. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon.
Ayan, ang pinaka-best na response nga daw po ng isang Kristiyano sa lahat ng pagpapala ng Diyos ay ang magpasalamat at lumapit sa Kanya sa pagsamba. Sa gabing ito po, tayo po bilang isang iglesia ay sama-sama po muli na lalapit sa Panginoon at muling bibigkasin po yung mga words na ito. Ang title po nito ay, alam ko lahat po tayo ay nakakaalam nito, Lord, I offer my life. Yan, sabay-sabay nga po nating banggitin, Lord, I offer my life. I offer my life. Yan, ang panawagan nga po sa atin ngayong gabi ay ialay po natin ng buong buo ang ating mga buhay para sa Kanya. Kaya aawitin po natin ito, ang awit na ito sa diwa po ng pananalangin. Isentro po natin ang ating puso at isip sa pag-awit para sa Panginoon. Alisin po natin lahat ng distractions na pumipigil sa atin para makaawit sa Kanya. Awitin po natin, All That I Am. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I live Awitin po to para sa you. Panginoon, Lord, I offer my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yan, sa pagkakataon nga po ito, sabay-sabay po nating ipapahayag muli ang pagmamahal natin sa Panginoon. Just let me say, Just let me say how much I love you. Let me speak of your mercy and grace. Just let me live in the shadow of your beauty. Let me see your face to face. and the earth will shake. And the earth will shake
personal mong love song sa Panginoon. Just let me hear. Just let me hear your finest whispers as you gently call my name, and let me see your power and your glory. Let me feel your spirit's flame. Let me find you in the desert. Till this sand its rolling round, and I am found completely surrendered to you, my Lord and friend. Yan, sa muli po nating pag-awit, inaanyayahan ko po ang bawat isa na itaas niyo po ang inyong mga kamay para sa Panginoon. Just let me say, Just let me say how much I love you. With all my heart, I long for you. For I am called. For I am found in this passion of knowing this endless love I found in and the depth of grace. and the depths of grace, the forgiveness found to become a child of God. Just let me say how much I love Oh, my Savior. Oh, my Savior, my Lord and friend. Lord, I offer Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I minsan pa, Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything Sige po, awitin natin. I've been through, Use it for your glory. use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Tayo nga po ay saglit na tumungo, tayo po manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa lahat po ng biyaya niyo po sa amin. Nawa nga po, patuloy niyo pong makita sa bawat isa sa amin yung pag-aalay po ng aming buhay, ng aming oras, ng panahon, ng aming mga talento, ng aming mga salapi, na nag-aalay po ng lahat-lahat ng ito para sa iyo dahil sa labis naming pagmamahal sa iyo at sa aming pasasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Sana nga po ay patuloy niyo po na iparanas po sa bawat isa ang inyong pagmamahal sa bawat araw po ng aming buhay, Panginoon. At sa gabi pong ito, kiniklaim po namin na kayo po ang kasama namin sa pananambahan, na patuloy pong magpapala at magbabago ng mga buhay namin, Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yan. Sa pagkakataon pong to, sabay-sabay po nating babanggitin, bibigkasin ang LEC Vision. Ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. Ngayon naman po ang LEC
mission, babanggitin po natin ito ng may conviction. Pag nagsasabi po tayo ng LEC, vision o mission, hindi po natin ito basta binibigkas ng ating mga bibig, kundi binabanggit po ito ng hindi parang ng buhay po dapat sa mga puso at isip natin yung LEC, vision at mission. Uulitin po natin ng LEC, vision. Yung pong tunay na nasa vision ng church, babanggitin po ito ng may excitement, may joy, na kabahagi po tayong lahat ng LEC vision na ito. Ulit po, LEC vision. Ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. LEC mission. Ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Maaari na pong magsipo ang kapulungan at pakinggan po nating mabuti ang tawag sa pagsisisi. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong nagawang masamay, pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Maglaan po tayo ng ilang sandali para po sa ating panalangin ng pagsisisi. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila sa sapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo mga pagkakasala namin at iahagi sa kalaliman ng dagat. Sumatin po ang kagalakan at kapayapaan ng pagpatawad ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay po. Ngayon pong araw na ito ay atin pong pinagdiriwang ang atin pong mga nag-graduate po. Sa mga nag-graduate ay maaari pong tumayo. Mga nag-graduate, tsaka meron pong awards. Sige po, kung may mahiya. Para po ipanalangin po ng ating pastor. Sige po, tayo po'y pumunta sa unahan para po maipanalangin ni Pastor Sam. Ganyan din po yung mga may honor. Kahit po grade 1 or kinder, pataas po. Dini po sa unahan. Aray, dini. Yan. Siya, harap na. Dito kayo marap. Kayo marap sa tao. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ang kagalakan po ng mga magulang ng mga batang ito ay maaring walang pagsidlan. Ang kanilang pasasalamat sa iyo ay nag-uumapaw, Panginoon.
Panginoon, salamat sa kasaganaan ng inyong biyaya sa mga kabataang ito. Maaaring iba dito ay graduating ng college o nakatanggap ng award sa college. Maaaring iba sa kanila, Panginoon, ay graduating ng high school o nakatanggap ng award sa high school. Panginoon, ang lahat ng ito ay dahil sa iyong biyaya. Hindi namin pwedeng angkinin amin ito. Ito'y kaloob mo sa kanila. Regalo niyo po sa kanila. Panginoon, ang aming dalangin para sa mga kabataang ito, lalo po sa mga ginagamit ng mabuti at kanilang mga talentong kaloob mo. Patuloy niyo po silang pagpalain at pagyamanin itong mga biyayang kaloob mo sa kanila. Pagpalain niyo rin po ang kanilang ama't ina kung nabubuhay pa. Kung wala na, kung sino man yung gumagabay sa kanila. Pagpalain niyo po yung kanilang pang-araw-araw, Panginoon. At ipagkaloob ang kanilang kakanin sa araw-araw. Dalangin din namin, O Diyos, na may patuloy na manahan at maghari sa kanilang buhay ang banal na Espiritu. At gamitin niyo po ang mga kabataang ito na daluyan ang inyong biyaya sa loob at labas sa kanilang tahanan. Maraming salamat po, Panginoong Sus. Amen. Yan, palakpakan naman po natin sila. Yan po sa lahat po ng nag-graduate at yung may mga honor po ay inaanyayahan pong pumunta na lamang po sa office ng pastor at makipag-ugnayan kay Ate Telma after po ng service. Ngayon po, atin pong tunghayan ang atin po mga HPM Trumpet 5. Sa bandang unahan po, ito yung makikita po natin yung weekly activities. At meron po yung church activities po sa April 15, yun nga po yung Baccalaureate Sunday. At sa April 17 po yung council meeting, 6 p.m. At ang atin pong biennial convention ay sa April 20 to 21. At gayon din po, meron din pong UCM fellowship sa ganap din pong alas 6 ng gabi. At sa May 5 naman po, male and female pre-encounter po. Yung pong hindi po nakapag-encounter pa po ay inayahan pong pumunta po sa May 5, 9 a.m. to 4 p.m. At meron din po tayong medical and dental mission sa Balagtasin sa gayon din pong araw. At sa May 8 po, council meeting. At ang encounter po ay tentative pa po yung date niya, kaya po hindi po sa 10. At meron din po tayong youth service sa May 12. Ganyan din po sa April 28, meron din pong youth service. At sa May 13 po, Mother's Day. May 18, UCM fellowship at retreat. Sa May 19 po ay medical and dental mission sa SICO. At sa May 26 po ay youth service po ulit. Sa ganap po ng 5:45 p.m. At patuloy din pong inaanyayahan na tayo po ay dumalo sa Sunday School tuwing alas 8 ng umaga. Gayon din po, nag-aanyaya din po ang mga couples po ng Sunday School. Ito po ay 8 a.m. din po sa mga yun po mga meron na pong asawa. Gayon din po, meron din po tayong dawn watch every Tuesday, Thursday, and Saturday. 5 a.m. to 6 a.m. At sa bandang likuran po, matatagpuan po natin yung atin po mga worship leaders. At gayon din po, sa bukas po, April 16, meron pong all cell leaders meeting. Ito po yung mga nagsi-cell group na po. Kaya po magkikita-kita na lang po tayo dito po sa LEC. Meron pa po bang karagdagang balita? Wala na po.
Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa napakagandang pagkakataon na kami ay tinipon mo sa bahay dalanginang ito, Panginoon. Punong-puno kami ng kagalakan, punong-puno kami ng pag-ibig at pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, sa patuloy mong pag-iingat, paggabay, pagpapaalaala, patuloy mong pagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Buong puso kaming nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Taglay ang pag-amin sa aming mga kasalanan, dala ng aming mga kahinaan, at hinihiling namin, Panginoon, na kami ay iyong bigyan ng kapatawaran sa aming nagagawa, nasasabi, naiisip, na hindi kalugod-lugod sa iyo, upang maging marapat kaming lumapit sa iyo sa gabing ito, upang ipailang lang ang aming pagpupuri, pagpapasalamat, at lalong higit ay ang aming mga dalangin ng aming relasyon sa pamilya, dalangin ng gawain ng iyong iglesia, at iba't iba pang concerns na naaayon sa aming mga buhay na patuloy mong pinagpapala. Sa gabing ito, Panginoon, ay nagpapasalamat kami sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng lakas, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng tatag, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng wisdom sa mga oras na kami ay mga dalahin. Mayroong mga pagsubok na kaming nararanasan sa buhay, maging ito man ay relasyon sa aming kapwa, relasyon sa aming kapatiran, relasyon sa pamilya, ay nalalaman namin, Panginoon, at patuloy kaming nananangan sa iyong kapangyarihan at sa iyong kadakilaan na ikaw ang kikilos upang ang mga dalahing ito ay aming mapagtagumpayan. Tunay, Panginoon, na hindi mo ito ay padadama sa amin dahil alam namin, Panginoon, na ito ay mga pamamaraan mo lang upang kami ay maging matatag sa aming pananampalataya. Sabi mo nga, hindi mo kami bibigyan ng mga pagsubok na hindi namin kakayanin, at sa halip ay bibigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Sa gabing ito, Panginoon, ay nilalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na may karamdaman. Alam namin, Panginoon, na hindi man namin bigkasin ang mga pangalan nila, ay kilala mo sila, Panginoon. Haplusin mo sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Ikaw ang dakilang manggagamot, at alam namin na sa isang haplos mo lang ay makakadama kami sila, Panginoon, ng kagalingan, ng kaginhawaan ng kanilang physical na katawan. Pero lalong higit, Panginoon, ay kung mayroon mang mga kapatid kami na nanghihina ang pananampalataya, ay busugin mo sila, uhawin mo sila ng iyong mga salita upang ang kapayapaan, kaginhawahan ng kanilang espiritual na buhay ay kanilang madama sa pagpapatnubay ng iyong banal na espiritu. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Alam namin, Panginoon, ang hirap ng kalooban ng malayo sa pamilya. Pero alam namin, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng kagalakan sa kanila. Iingatan mo ang kanilang mga buhay habang sila'y malayo, at ang patuloy na pagpapala ay ipadadama mo sa kanila. Sa gabing ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo ang bawat isa. Linisin mo ang aming mga puso sa anumang natitirang pride, natitirang galit, o anumang negative emotion na bumabalot sa aming katauhan, upang ang patuloy na paglapit sa iyo at ang patuloy na paglilingkod sa iyo ay maisagawa namin ng may pagpupuri at pasalamat. Alam namin, Panginoon, na kung kami ay hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Kaya tulungan mo kami, linisin mo kami, ikaw ang gumawa sa buhay ng bawat isa. Tinataas namin sa iyo ang mga nakahanay na gawain ng iyong iglesia ngayong Abril at hanggang Mayo. Napakaraming gawain, Panginoon, pero alam namin sa pagpapatnubay mo,
ang gawaing ito ay magkakaroon ng effectiveness, ng magandang resulta dahil ikaw ang gagabay. Ikaw ang magbibigay ng lakas, ng panahon sa bawat isa na magiging bahagi ng gawaing ito. Ang gawain ng KTKK, ang gawain ng Biennial Convention, ang lahat ng gawain ng local church, ng Lipa Evangelical Church, ay patuloy namin itinatalaga sa iyo at ipinagkakatiwala upang ang mission at vision na ikaw ang nagtatag ay magkaroon ng kaganapan dahil alam namin, Panginoon, ito ang nais mo, ito ang plano mo para sa iyong iglesia. Ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga isip. Buklurin mo kami ng pag-ibig at pagkakaisa upang magkaroon kami ng isang diwa at isang layunin na nakaugnay sa iyo. Alisin mo ang anumang malakit, Panginoon. Ang gawa ng masama, ang gawa ng dyablo na nagiging hadlang upang maisakatuparan ang lahat ng gawaing ito. Dahil alam naming wala silang kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan mo ang mahahayag sa mga gawaing ito. At alam namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Tinataas din namin sa iyo ang medical and dental mission. Ito ay kapahayagan ng aming pagmamalasakit at pagmamahal sa iyo dahil alam namin na ikaw ang tutugon upang ang gawaing ito ay maging gudlugod sa iyo. Tinataas din namin sa iyo ang gawain ng outreaches, Panginoon, sa Rizal Worshiping Congregation, ang Balagtasin, ang gawain sa iba't ibang dako ng Lipa, ay patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo. Pangunahan mo kami, bigyan mo kami ng lakas, binigyan mo kami ng oras. I-involve mo kami, Panginoon, hindi lang kami maging isang miyembro, hindi lang kami maging isang tagamasid, lalong higit ay maging alagad mo kami, nahahayo at magdadala ng mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon. Patuloy mo kaming hubugin sa nais mo para sa amin at alam namin na ikaw ang tutugon sa aming mga dalangin. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang bawat cell leader, ang bawat cell group. Pangunahan mo kami, Panginoon. Naway ang iyong presensya ang patuloy naming madama. Pag-initin mo ang aming mga puso. Uhawin mo kami, Panginoon, upang kami ay magpatuloy. Alisin mo ang mga hadlang, Panginoon. Dahil nalalaman namin na maganda ang layunin mo. At alam namin ito ay pagbabago ng buhay ng bawat isa. At ito ang nais mo para sa amin na iyong mga anak. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa. Nalalaman namin, Panginoon, ang kalalagayan nito. Ikaw ang manguna sa aming mga pinuno mula sa kataas-taasang pinuno hanggang sa kabababaan. Magkaroon sila ng banal na takot sa iyo at ang kalooban mo ang masunod, hindi ang kanilang mga sarili. Dahil alam namin na hindi kami makakatamo ng kapayapaan, ng kasaganaan, kung sila ay hiwalay sa iyo. Kaya pinagkakatiwala namin ang aming bansa. Napakarami pa naming kahilingan, Panginoon. Hindi man namin ito mabigkas. Alam namin, alam na alam mo ito. Pero itinataas namin sa iyo ang lahat ng ito at ang patnubay ng iyong banal na Espiritu ang aming aasahan sa lahat ng oras ng aming buhay upang matugunan namin ang iyong hangarin. At alam namin, Panginoon, na sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu ay dadaloy ang pagpapala hindi lang sa aming sambahayan, lalong higit sa iyong iglesia at sa kapamayan ng aming kinabibilangan. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy kaming umaasa na ikaw ang aming madadarama sa lahat ng oras ng aming buhay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kapayapaan mo
magsitayo bilang pong paggalang sa salita ng ating Panginoon. Atin pong matutunghayan sa Genesis chapter 32, 24 to 32. Ito po ang sinasabi. At mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibindisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag ko sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" Sagot naman ng lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ang Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos, tayo na po ay makakaupo. Mga kapatid, dun po sa regular sa Vesper, ito na po yung last part nung title ng sermon na Peniel, Face to Face with God, or an encounter with God. Kung babalikan po natin ng Genesis chapter 32 mula verse 1 hanggang bago dumating yung encounter niya sa isang anghel o sa isang heavenly being, ay kung babasahin niyo po ay napakaganda ng pangyayari. Pero bago po tayo patuloy, tayo po muna manalangin. Patuloy po naming hinihilingan ang pagdako at pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, sa lugar na ito. Patuloy po naming hinihiling, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa amin. Patuloy naming hinihingi, Panginoon, at pinagpapasalamat na maranasan ng bawat isa sa loob at labas ng kapilyang ito na makakarinig ng iyong mensahe, yung dampi ng iyong kabanalan at pagpagaling. Salamat po, Panginoong Hesus. Katagpuin niyo po kami ngayon sa aming mga pinagdadaanan sa buhay. Sa inyo po, Panginoong Hesus, ang papuri. Amen. Salamat, Ati Baby. Kung mabasahin niyo po yun, yun po ang message natin, before an encounter with God, when, during an encounter with God, and after. Kung re-reviewin po natin before, yung sa Genesis 32, kung mabasahin niyo po yung buong istorya, ay may sumalubong na balita kay Jacob, at ang sabi ay,
Parating po ang inyong kapatid na lalaking si Isaw, ang inyong kuya, at may kasamang 400 lalaki na hindi lang lalaki kundi sandatahan. Ito yung nangyayari before an encounter with God. Sinidlan ng takot si Jacob. Malaki ang takot niya sa kuya niya at ano ang pwedeng gawin ng kuya niya sa kanya, sa kanyang pamilya, at sa kanyang buong sambahayan at sa lahat ng meron siya. Ito lang po yung problema. Katulad din ni Jacob, we tend to plan. Mag-isip ng diskarte at plano without God. God, tsaka mo na sa tabi. Kaya ko ito. Sunod, ito rin po yung tendency naman. Yung fear tumataas, yung faith na sasubside. Ano pa yung bunga ng takot? Yung imagination, wild. Nag-iisip ka lang kung ano-ano na malayo naman sa realidad. Yun yung naranasan ni Jacob. Kaya yung kanyang plano, matatalino, marunong, wais, ika nga. Kung atakihin yung unang grupo niya, makakatakas yung kanyang pamilya. Siya kasi totoo niya, tingnan gaano katuso. Pinauna niya muna yung mga halimbawa baka, bawa kamelyo. Yun ay may pag-itan. Siguro 1 kilometrong mahigit ang pag-itan. Para kung inatake na kayo, makakatakbo na kami sa likod. Sunod yung isang bus. Siguro tupa, kambing, baka, kamelyo. At ang pinanghuli niya, yung pamilya niya, yung una niyang asawa, kay Leah. Kasama mga anak niya rito. Sunod yung kanyang mga aliping asawa kay Leah. Yung dalawa. Pinanghuli niya yung paborito niyang asawa, yung talagang mahal na mahal niya si Raquel. Ito niyo ang ginawa? Pinauna yung kanyang pamilya, sino yung kalulihan at nagpaiwan. In case na ma-ambush, siya ang nagpaiwan. Sa tindi ng takot, dapat siya yung nauna, siya yung nasa huli. In case na ma-ambush yung nasa una, makakatakbo siya ng malayo-layo para hindi siya abutan ng kuya niya. Pero, during an encounter with God, ito yung nangyayari. There is change in character. May binabago ang Diyos sa puso ng tao. Sa buhay ng tao. Binago ng Diyos ang pangalan niya from Jacob na mandaraya to Israel na isang prinsipe na kasama ng Diyos. Yung God rules, ang Diyos na naghahari. Sunod, na-experience ni Jacob ang bagong kapangyarihan. Kapangyarihan hindi galing sa kanya. Na-experience ni Jacob yung blessing. Blessing na hindi kayang explain ng isipan. Na-experience ni Jacob yung a new learning, bagong karunungan. Pero ito yung dilemma ho. After an encounter with God. Mga kapatid, may ilan po kaming kabataan sa Rizal na naka-attend ng encounter meeting. Alam niyo ho, out of 6, mama? 7? 4 ang casualty namin. 3 lang yung nagtutuloy na kabataan. Hindi. May higit po sa 7 yun, I think siya. May casualty kami na 6. 3 lang po natira. Ito po yung, alam nyo, dito ho napaka-importante yung cell group. Yung before tayo maka-attend, mag-pre-encounter, an encounter meeting, and after an encounter meeting, meron kayong ginabibilangang cell group. Kasi yung problema, may tendency po na yung apoy na naranasan natin before, during the encounter, and after few days sa encounter, yung apoy na parang kandila, unti-unting maupos. Yun po ang nangyari kay Jacob. Kung mapapansin nyo po, doon sa mga Bible character na nagkameron ng encounter experience with God, isa daw po dyan si Pablo sa New Testament. Ano nangyari kay Pablo? Nabulag siya.
After 3 days, nakakita siya. Pero ito po yung dilemma. Meron siyang struggle doon sa Corinto na sinasabi po doon na meron siyang weaknesses na parang palo ni Satanas sa kanya, tinik na bigay ni Satanas, na 3 o 7 ulit niyang iningi sa Diyos na tanggalin, na hindi po sure ang mga Bible scholars kung ano yon, pero isang probably nalalabo yung kanyang mata because of yung naepektuhan to ng encounter niya kay Jesus. Sunod si Propeta Isaias. Nung makita niya si Yahweh, yung Diyos na banal, makapangyarihan, alam niyo, nakita niya sarili niya? Nakita niya sarili niya, Panginoon, kaawaan mo ko, marumi ang aking labi. At nabubuhay na kasama ng mga taong marurumi ang labi. Pero hindi ho lahat ganun ang experience. Si Moses, nung meron siyang encounter with God sa burning bush, ito na yung nangyari sa kanya. Sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Sabi niya, sino pa naggawa ng mga labi? Kayo. Ay, ayoko, hindi ako marunong magsalita. Sabi ni Yahweh, kuha ako ng spokesperson mo, kapatid mo. Sabi niya, utalo ako, Pero kung babasahin yung Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, wala kayong mas babasa doon tungkol kay Aaron. Wala masyado na sinabi si Aaron. The rest of the book, puro kay Moses. So, umpisa lang, alibay lang po ni Moses na hindi siya marunong magsalita. Pero talaga pong nautal na siya. Just imagine for 40 days, day and night, ang kaharap mo, kambing, tupa. Ba. Ay palagay ko kahit ako sa daldal kong are, maurong aking dila. Wala akong kausap ba. Ay palagay ko, sino dito ang madaldal pa sa akin? Pag hindi mo naurong ang dila, for 40 years, yun ang kaharap mo, wala kang kakwentuhan. Siya'y nagpastol. Pero, marunong naman siyang magsalita. Natuturin siyang magsalita. Sunod, si Propeta Jeremias, sabi ni Propeta, Panginoon, napakabata ko pa. Sabi ni Yahweh sa kanya, huwag mo sabing bata ka. Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Anong ginawa ni Yahweh? Kumuha siya ng isang pana, dinampi sa dila o sa labi ni Propeta Jeremias. Sinabi niya, yan, meron ka nang sasabihin sa mga tao. Yun po, may mga different experiences ng encounter with God. Si Jacob, nung ma-encounter niya ang Diyos, binalian siya sa palakang para matuto siyang walang ibang sandalan at gawing saklay kundi si Yahweh. Kumapasin, ano yung learning experience na pwede nating learning experience during katulad din Jacob? Na-discover ni Jacob na inadequate yung human strength niya at ang kailangan niya yung lakas at na nanggagaling kay Yahweh. Naranasan niya yung katapatan at kalapitan, yung the faithfulness and the nearness of God. Ito yung experience ng Jacob. At kahit si Pablo, nung una ang yabang-yabang ni Pablo. Why? Isa siyang Pariseo. Ang katumbas po ng Pariseo ngayon, abogado. At ipinagmamalaki niyang, I sit on the feet or the foot of Gamaliel. Sino si Gamaliel? One of the best rabbi Israel has produced. Naging professor niya. Pero ano nangyari kay Pablo? Sabi niya, ang lahat ng meron ako before I met Jesus, inalis ko after I met Jesus. And during and after I met Jesus, kinalimutan ko na ang lahat ng aking galing o yabang. Kaya sabi niya sa Pilipos 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Maring sabihin niyo, Pastor, nangyayari pa ba yun sa panahon ito? Naniniwala ba kayo na kahit ang baka, kalabaw at kabayo pwedeng palakasin ng Diyos kahit nanghihina? May isa pong pastor nagkaroon ng karanasan. Way back po mga matagal na, hindi pa uso ang sasakyan sa Pilipinas.
At ang only means ng pag-travel ng isang pastor ay kabayo. Para lang ma-reach niya yung kabilang barangay at kabilang bayan. Imagine niyo naman po, hindi naman yan para sa makbo ng singtuli ng isang sasakyan na tumatakbo ng minimum 60 kilometers per hour. At saka kung laging hahapitin nyo, mapapagod ang sakay, mapapagod din ang kabayo. Kaya usually, para lang nagja-jogging yung kabayo. Bukod doon, may isa pong prominenteng pastor na kilalang si John Wesley na nag-start ng Methodist movement, hindi lang po sa England, the whole of the great United Kingdom, na-travel niya halos, sabi niya, sa pagsakay niya lang sa kabayo. Ito yung mapatindi. Pag sumasakay si John Wesley sa kabayo, hindi lang naman siya ang sakay. Bakit to? May dala siyang bag. Ang laman ng kanyang bag ay Bible. Bukod sa Bible, meron yung book ng history, philosophy, literature, and other things. Habang nakasakay siya sa kabayo, siya ay nagbabasa. Imagine niyo naman ang mga books noon. So, totoo lang mga kapatid, ay baka pinakamaliit na ang kapal na Kita niyo yung Bible sa altar, baka ganun kalalaki. Just imagine, ang laking tao ni John Wesley, bukod pa ang karga-karga niya ng mini library. Kahit kayong kabayo, aangal kayo. Lalo pag ganitong kainit, yung summer, anak ng baka, kaya mo na bahay, Diyos ko po, Diyos Santo, ay nakakapagod Total lang kasi, si John Wesley, voracious reader. Kaya lang nung palubog ng araw, nakaramdam din ng pagod dahil almost every barangay o village nangangaral si John Wesley. Nagtitrain siya ng mga lay leaders. Nung pahapon na po, malayo pa yung kanyang pupuntahan at napansin niyang siya may pagod na rin yung kabayo. Kung ganun yung pacing ng paglalakad ng kabayo, hindi siya aabot sa pupuntahan niyang community. Sa gitna siya ng gubat, matutulog, which napaka-dangerous. Alam niyo nanalangin si John Wesley. Sabi niya, Lord, pagod na din po ako. Pagod na rin ang aking kabayo. Pwede ka bigyan niyo pa ng extra lakas, parang extra Diyos, yung aking kabayo, na bumilis-bilis naman ng konti pa ang lakad at na makarating sa pupunta, the nearest village, kasi hindi nga aabutin sila. Alam niyo, pagkatapos, bago pa siya nag-amen, wow! Parang nakainom ng cobra yung kabayo. Bumilis. Pati siya lumakas. Sabi niya, sa palagay niyo, di pa naman uso noon ng Cobra energy drink. Ang uso noon, manalangin. Mga kapatid, bukod po kay John Wesley, even yung early missionaries sa Pilipinas, na-experience nila yung lakas na nanggagaling sa Diyos. Sunod, na na-experience ang mga in-expect ni Jacob na massacre ang abuti niya. Kasi din 400 armed men ang kasalubong niya. I-picture nyo ang itsura ng isang maghuhuramentadong Iraqi. Dahil kamag-anak si Jacob at si Esau ng present-day Iraqi, mga taga-Iraq o mga Syrians. I-picture nyo yung senaryo. Hanggang ngayon, hindi pa nababawasan ang tapang, ang bangis na lahi nila. Pero ito na-experience niya. Na-experience ni Jacob ba ito? At ito yung kanyang natutunan after an encounter with God. Na ang Diyos pala ang may hawak ng buhay kahit ng kaaway mo. And na-discover niya, God can even alter the temper, attitude, behavior, and character of the person who hate us most. Why? Kung babasahin niyo po yung Genesis chapter 3, 33, verse 4 and something, nung magpangitas yan kanyang kuya, yung dapat massacre na
sukay sabunot o sampal o tadyak, suntok na buti niya sa kuya niya, nauwi sa yakapan, iyakan at halikan ng magkapatid na for 30 years hindi nagkikita. Yung i-expect niya marasakal before an encounter with God was changed into a very emotional encounter with his brother. Alam niyo, sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 7, sa mga taong kinalulugdan ng Diyos, kahit sa kanyang mga kaaway, kikilos ang Diyos. Ulitin ko, sa mga taong kinalulugdan ng Diyos, kahit sa kanyang mga kaaway, kikilos ang Diyos. May nais din po akong ikwento sa inyo. Ito po'y nabasa ko na istorya ni David Brainerd, isang kilalang missionary to the American Indians. Sino rito ang may kakilala ng mga Mumbaki sa Upland? Doon pala sa Upland. Mababangis pa pala yung mga kapatid natin ng mga katutubo, sabi ni Pastor Ibing. Halimbawa, kami magkaibang tribo ni Kuya Romy. Kapatid ko si Baby at nakapatay ang katribo niya. Hindi ho namin ipalilibing si Baby hanggat di napapatay ang pumatay sa kanya. Pag yan ay sinabing ililibing na, ibig sabihin yung pumatay kay Baby, patay na rin. Ganun pala kabangis doon. Kahit daw po mga protestante na. Bangis, ano? Yan, nung may isang kaso, sabi ni Pastor Ibing, nung siya nasa Baguio, may napatay, minabarel. Alam nyo, bago lumubog ang araw, isinurrender nung elder ng tribo yung nakapatay sa isang estudyante, sa pulis. Dahil kung hindi, dadanak ang dugo. Mabangis, ano? Mabangis. Yung panahon ni Pastor David Brainerd, mababangis daw noong Indian. Nakarinig na kayo ng taong kumakain ng tao? Totoo pala yun. Taong kumakain ng tao. Wow, ano kang lasa noon? Pag ako'y kinaldereta. Alfred, ano kang lasa ko? Pag ako'y kinaldereta. O kaya ginawang bulalo ang aking hita. Ano kang lasa? Alam niyo po, si David Brainerd, isang missionary to the Indians, at isang nilikilala hanggang ngayon sa history ng Christian Church sa America. Kung wala siya, siguro po hindi mako-convert ang napakaraming Indians. Uso po sa mga Indians, meron silang priest. Alam naman natin, ito inspired and influenced by the demonic spirit. Nung magdadapit hapon na, naglalakbay ho si David Brainerd lakad. Wala ho siyang kabayo. Sa kabundukan doon sa Amerika. May isang grupo ng mababangis na Indians, American Indians, na sabi noong kanilang priest, kailangan patayin, may darating na white man, pale face, paputla ang mukha. Diga mga puti naman, mapuputla ang mukha. Dinescribe yung kanilang priest, ang itsura ni David Brainerd. So isang, siguro, nagtawasan sila doon. Alam niyo ho, nasa gitna ng gubat si David Brainerd, meron siyang kubol, meron siyang pirok-pirok. Alam niyo ba yung pirok-pirok? Yung may ilawang digaas, yung langis. Madali siyang na-trace ng mga yung soldier, ng mga sundalong Indian. Napakadali. Amoy na amoy siya. Isa sisingutin lang ho ng mga Indian. Amoy pintura. Hindi. Pag sasabihin lang ho ng mga Indian, bisan mo, tatala. So, alam nila na daig pa nila yung may GPRS. GPRS nga ba yung nasa cellphone ngayon? Daig pa nila. Wala ho silang, di pa usong satellite, pero ang bilis nilang na-monitor kung nasaan ang specific lugar ni Pastor David Brainerd. Alam niyo ho, talo pa ang pusa na nakalapit sa kanyang tent. Na hindi niya naririnig yung lakad. Tandahan.
pinalibutan ho nila yung tent. Lakad ulit sila. Malapit na. Ito na. Kaya nung paglapit nila, minauna sa kanila na mas matapang. Mas matindi. Alam nyo, nakauna sa kanila? Rattlesnake. Ang king cobra po at rattlesnake, mukhang magkamag-anak. Isang tuklaw lang sa atin noon. 3 to 5 minutes. Dito. Minaunang rattlesnake. Si Pastor David Brainerd, open yung Bible, nakaluhod, na nagpipray. Pikit ang mga mata. Ay kung nakamulat yun, baka nakatakbo na ho yun. Kung nakita niya yung snake sa harapan niya. Nung makita ng mga Indians yung rattlesnake, they expect na, di hayain ang, sabi niya nun, ginunahan tayo ng ating Diyos. Mukhang hindi tayong papatay dito kundi yung rattlesnake. Nung umatake ng gumano yung rattlesnake, inilabas na yung dila, ready to strike, na para bang, yung dinidila-dila na yung mukha ni ganun, parang tinetsyempo sa tatama, tutukain. Sa liig ba, sa tainga ba, sa ilong. Ito ang pinagtakaw nila. Yung parang galit na rattlesnake, biglang kumalma, lumabas. Natakot ho yung matatapang na Indian. Nagsiuwi. Why? A great and powerful spirit was upon the man. We cannot overpower him. Alam niyo, winelcome siya sa tribe na yon. Ang katwiran ng mga Indian, a much powerful spirit was upon this man. Hindi natin siya dapat patayin. Pero ito ang problema, mga kapatid. Kung yung galit kahit ng ahas o ng cobra o ng rattlesnake, kayang i-alter ng kapangyarihan ng Diyos o ng tao, yun yung natutunan ni Jacob. Kaya lang ho may problema, mga kapatid. May basahin niyo po yung Genesis chapter 33. After an encounter with God, ito yung problema. Katulad yung inuuna ko sa inyo. Naglaylo si Jacob. Nagbalik uli siya sa kanyang pagiging tuso. Kung basahin niyo po yung Genesis 33, the following, pinapupunta siya ni Yahweh sa Bethel. Sa Sukot siya nagpunta. Tapos lumipat siya sa Shechem. Sa Bethel siya pinapupunta, go back to Bethel. Sa Sukot siya pumunta. Umira na naman yung matigas na tuktok niya. Ito pa ang matindi. Umiral din na naman ang kawalan niya. Yung nag-ibibabo. Kasi mapasin niyo po, sabi ng kuya niya, sabay na tayong uuwi sa atin. Sabi niya, kuya, mauna ka na. May tamang duda pa rin siya sa kuya niya. Ay sige, kumauna ko, iiwanan ko sa iyo ang kalahati ng aking mga sundalo. Hindi, kuya, mauna na, hindi na namin kailangan sundalo mo. Kaya na namin ito. Ang katwiran niya, bibuntis ang aking mga baka, kambing at tupa. At may mga bagong anak. Kung bibilisan namin ang pacing nyo sa init ng biyahe, baka mamatay. Katwiran niya lang po yun. Ang totoo, may tendency siya na bumalik ulit sa dating hako na tuso at mandaraya. Kung mapapansin niyo po, kung ipahintulot po ng Diyos, magkakameron tayo ng comparison sa lolo niyang si Abraham at Jacob. Ano yung diferensya? Ano yung malaking pagkakaiba? Mga kapatid, napaka-importante na after an encounter with God, nasa cell group po tayo. Sapagkat doon tayo aalagaan. Doon i-maintain yung fire of the Spirit in us. Alam niyo mga kapatid, iba't iba ang experience ng encounter of face-to-face with God. Merong hindi pare-parehas, merong pare-parehas. Pero mga kapatid, napaka-importante
na daily kinakatagpo tayo ng Diyos. Sa panong paraan? Pagsamba, pananalangin, pagbasa ng Biblia o tinatawag nating devotion. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, napaka-importante ng inyong regular devotion. Subukan yung alisin to, and the fire of the Spirit will slowly to go away. Magiging andap-andap na yan. That's the thing. Pag nag-andap-andap ang Espiritu ng Diyos sa puso mo, yari ka kay Satanas. Yun ang inaantay niya. Yung wasaking ka uli. Gawin kang worse o tayo tulad ng dati. Kaya muli, mga kapatid, I invite you. Kung wala pa kayong cell group na dinadaluhan, may nakalista po dyan. Depende sa schedule nyo, mga kapatid. Kung doon kayo maluwag, doon kayo mag-fix ng patent. Kung gusto nyo, makipag-usap po kayo kay Ate Pe, kay Ate Telma, sino yung available sa ganong oras na kayo libre. Mga kapatid, ulitin ko, napaka-importanting malagaan tayo. Before an encounter, during an encounter, and after an encounter with God, sa cell group. Kung hindi ho, mga kapatid, wala tayong pinag-iba kay Jacob. Nagbabalik ulit sa dati. Mula sa Israel, binigyan na siya ng pangalang Israel, ng Diyos nag-ahari. Bumabalik siya sa dating Jacob, na si Jacob ang nasusunod, hindi ang Diyos. Mga kapatid, huwag tayong gumaya kay Jacob. Gayanin natin ang kanyang lolong, si Abraham. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong mensahe sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong hamon o panawagan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lesson na aming narinig, natutunan. Tulungan niyo po kami isa pamuhay. Maraming po salamat. Sa inyo po, Panginoong susang parangal. Amen. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, ipukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Tinatawagan ko po ang mga diakono para po sa paglikom ng mga handog.
Dakila naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo pong biyaya sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Salamat po sa kalakasan, Panginoon, at patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Panginoon, narito po ang aming mga handog, kalaki po ang aming mga katawan, Panginoon, upang amin pong ibalik, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ang iyo pong pinagkaloob sa amin. Nawa po itong lahat ng ito, Panginoon, ay magamit namin, Panginoon, sa iyo pong salita, Panginoon, dito sa lupa. Ito pang aming sama at panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Buhay at makapangyarihan Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa presensya niyong kumikilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, na kinatagpo niyo po ang aming kapangangailangan. Una, kinatagpo niyo yung masigip na uhaw ng aming kaluluwa o ng aming puso na ito'y kayo lang po, Panginoon, ang nakakapagbigay at ito'y hindi kayang ibigay sa amin ng karangyaan, ng kayamanan o kasikatan ng sanlibutan. Salamat po, Panginoon, ng marami. Maraming salamat din po sa mga pagpapala niyo sa mga kapatid namin nag-celebrate ng kanilang mga wedding anniversary. Nawa pagpalain niyo po patuloy ang kanilang tahanan, higit sa lahat yung pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa buhay ng magkabiyak at ng kanilang mga anak at sa pagbabago na ginagawa niyo po, Panginoon, sa kanilang buhay. Hindi po, Panginoon, sa mga nag-celebrate ng kanilang karawan kahapon hanggang sa 20 o 21. Panginoon,
Manahan sa kanilang patuloy ang inyong Santong Espiritu. Patuloy na maglagablab ang buhay ng mga kapatid naming ito. Higit sa lahat ang pag-ibig sa iyo at maglagablab sa pagmamahal din sa kanilang kapwa. Panginoon, marami po kaming nakatakdang gawain ngayong pa lang pong Abril. Amin itong iniaalay sa iyong paanan, O Diyos. Panginoon, yung gawain ng mga diakonesa at pastor at lay preacher sa Tuesday and Wednesday, samahan niyo po kami, Panginoon, at pangunahan. Ganyan po sa gagawin namin pagpili ng panibagong leader ng mga manggagawa. Halaban niyo, Panginoon, ang masunod. Yung pong biennial convention, kami po ang host, ngayong April 20 and 21. Amin po itong iniaalay sa iyong paanan, O Diyos, sa mga leader, kababaihan at kalalakihan, pastor at conference work minister. Hindi po sa aming obispo na marami po yung magagaling sa South Bicol, North Bicol, Southern Tagalog, Conference, NESCON, KTKK. Maring meron din po sa Lowland Manila, South Manila Conference, STC. Meron din po pang manggagaling ng Palawan Mission Conference at meron din po manggagaling ng Oriental at Occidental Conference, Panginoon. Ang inyong pong gabay at pag-iingat sa mga delegasyon na ito. At salamat po na maging mabiyaya at makahulugan ang kanilang convention. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, bilang host. Na may bigay namin sa biyaya niyo, sa tulong niyo, ang the best hosting that we can do. Sa tulong niyo pa rin, Panginoon. Panginoon, namin din pong idinudulog sa inyo ang medical mission sa May 5 sa Balagtasin, medical dental, again din po sa May 19, Panginoon. Sa iyong mga kamay namin, itinatagubilin, Panginoon, ang mga doktor, nurses, at iba pang volunteer. Again din po yung aming paglilingkurang mga tao. Again din po, Panginoon, namin ding patuloy ding idinudulog sa inyo ang marami pong gawain ng iglesia, hindi lang ngayong Abril, kundi po sa buwan ng Mayo. Panginoon, kami patuloy niyong kahabagan at sumaamin ang iyong Espiritu, lalo na sa iyong mga lingkod at mga voluntaryong manggagawa ng iglesia. Panginoon, namin din pong idinudulog sa inyo ang iyong mga anak na ito sa loob ng bahay-sambahan, ganyan din po yung mga nakatayo at nakaluhod sa iyong harapan ng iyong altar. Panginoon, sumaka nila nawa ang lakas na nagagaling sa iyo. Na lakas na ikaw lang ang makakapagbigay. Panginoon, kayo po nakakatalos ng kanilang mga pinagdadaanan bilang individual, bilang pamilya. Panginoon, ang aming dalangin din. Ang sabi mo, Panginoon, sa Kawikaan, sa Diyos na nalulugod sa kanyang mga tao, na kahit yung mga galit ay kaya mong baguhin ang daloy ng kanilang mga isipan at puso. Panginoon, sa mga kapatid naming ito na maaring merong hindi kasundo o maaring may pinagdadaanan at meron silang commitment sa isang tao. At maaaring yung kanilang commitment na ito ay mabigat sa kanila na matupad, pero kailangan nilang tuparin, O Diyos. Maaaring yung kanilang commitment ay maaaring hindi mabigay ng buo at maaaring kaunti lang o bahagi lang ng kabuuan. Ang aming dalangin, O Diyos, dumaloy nawa ang iyong kapayapaan at ang iyong pag-ibig sa mga taong ito. Pang salip na galit ang mangibabaw, kundi pang unawa at ang pag-ibig ang mangibabaw. Kung paanong nabago nyo ang nagliliyab na galit ni Esau kay Jacob, na kung saan yung after 30 years nilang pagkakahiwalay at pagmuling pagkikita, na sana'y naging isang madugong pagkikita, ay nauwi sa yakapan, iyakan, haguluhulan, at magkapasalamat sa iyo. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito, ano man ang kanilang pinagdadaanan. At maraming salamat po.
Amin na po, O Diyos, ibinabalik muli sa iyo ang parangal at papuri sa pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Hesus. At aming hinihiling, O Diyos, igawad niyo po sa aming lahat ang inyong bendisyon. Patuloy nawang paliwanagin ng banal na Diyos ang kanyang mukha sa atin, sa ating tahanan, hanap buhay at iglesia. Ingatan tayo, palakasin at pagalingin at patnubayan ng kapangyarihan ng buhay na Diyos. Patuloy nating madama o maranasan ang mahigpit at mainit na yakap ng pag-ibig ng Diyos na buhay. At patuloy na manahan at maghahari sa ating buhay, tahanan at iglesia ang Espiritu Banal, at gamitin tayong daluyan ng kanyang kapayapaan, pag-ibig, kagalakan at kagalangan, kagalingan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.